Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Nako po, ito ho'y isang magandang good news. Si Attorney Salvador Panelo na dating abogado, dating anti-Marcos, and then later on naging abogado ni Imelda Marcos at ngayon ay naging kasangga ni dating Pangulong Duterte kasi matagal naman na silang magkaibigan ito. 2015 pa lang siya yung nagpo-push kay Digong na magpresidente. So meron pong isang nakakatuwa na namang pangyayari, hindi po nakakatawa lang, nakakatuwa. Bakit? Sa lahat po ng ng nasa kampo ni dating Pangulong Duterte, etong si Sal Panelo, yung talagang sinasabi niya kung ano yung nasa kalooban niya. Hamakin mo ba naman? 'Di ba? Nadagdag po sa kanyang koleksyon ng kanyang mga binatikos na mga DDS kuno ay si Ronald Cardema. Sabi niya nga rito, Young Duterte Youth, wala akong kabilib-bilib dyan. Ginamit lang talaga nila yung pangalang Duterte. Lalo yung mga nasa likod niyan. Oy, Ronald Cardema. Diba? Lalo yung mga nasa likod niyan. Puro nga hindi magagandang record niyan. Talagang ginamit lang nila. Nako. Si Ronald, na-terminate, na kick out ito sa PMA at sa UP, Los Baños. Nang malaman nila na hindi pala maganda yung kanyang track record. And then, sinasabi niya na siya po ay loyalista sa UP campus. So, nilalabanan nila yung mga NPA doon, yung mga LFS doon sa UP. Well, wala naman tayong makita, wala naman siya maipakitang pruweba. So, ang maliwanag lang nito, base sa kanyang paninindigan, di ba? Ay, kasi kung totoo yung sinasabi niya, bakit ganun-ganun lang yan tinalikuran si PBBM? Di ba? At bakit hindi po hindi ho Marcos Youth Party List? Because the future president during the time of Duterte was PBBM. Bakit hindi po siya naging futuristic? Tapos yung nawala na si Duterte sa pwesto, di ba, todong dikit pa rin siya. Wala na siyang proyekto, puro lang talaga sahod. Puro mga labag sa batas ang ginagawa. Matanda na siya para maging youth representative. Pinilit pa yung sarili. Diba? Hindi nag-comply sa batas para sa registration. Puro red tagging. Puro pag yung adherence sa or pagpo-promote ng violence. So, dapat kung ikaw ay isang supporter, di ba dapat yung iyong ginagawa ay makapagdudulot ng magandang imahe sa iyong sinusuportahan. Diba? Kaya nga yung mga Marcos loyalists, tingnan nyo, hindi sila magugulo. Tahimik. Diba? Bihirang-bihirang lumabas. Samantalang ito si Cardema, nako, napakagulo. Diba? Nilabag pa yung batas, diba? Pinagamit sa hipag yung apelido para saan? Diba? May sariling party list, siya'y nagmamando. Kumandidatong magbukal ng Laguna. Tapos kumandidato yung asawa na dating kongresista ng party list nila, kumandidatong magkonsehal. At pinagmamalaki na in-endorse sila lang ang in-endorso ni Digong. Kaso, ibinasura sila ng mga taga-Laguna. Di ba? Ay nako, obvious, talibin talaga naman obvious lang din naman na na ginamit lang naman talaga nila yung pangalan Duterte. Kasi unang-una, if you're a youth representative, pwede mong gamitin ang mga pananalita na may kinalaman sa mga kabataan. 'Di ba? Not necessarily gamitin mo yung kabataan party list. Pwede niyang gamitin ang Dog Youth Party List, ganun. Naalala ko din si Harry Roque, 'di ba? Denenounce din niya si Harry Roque. Sabi nga niya, sino ba 'yan? Di ko kilala 'yan. Kasi alam din niya na manggalang din si Harry Roque. 'Di ba? Yun ang unang-una, si Harry Roque ang kinana niya . Tapos sumunod etong si Amy Marcos na sinabi nga niya, mangga. Talagang mangga. Di ba? Manggagamit. Siyempre, abogado siya ng nanay ni Amy dati. Kahit paano, nakikilala niya si Amy. Di ba? Tapos ngayon naman, ito naman ang nadagdag sa kanyang binanatan sa kampo ng mga Duterte, sa kampo nila, ito naman si Ronald Cardema. At yung mga nasa likod daw ng Duterte Youth Party List. Nako, kung ako sa mga DDS, take his words. Napakatanga nyo na.
pagpatuloy ninyong tinatangkilik ang DDS, ang Duterte Youth Party List, na wala namang achievement na maipagmamalaki sa Kongreso. Ang pang-aaway, tandaan nyo ito, ang mga pang-aaway po o pagiging palaaway sa Kongreso, hindi po ito nangangahulugan ng performance. Kasi kung makikipagbakbakan ka doon, makikipag-away ka, dapat may kinalaman sa iyong panukalang batas. At kung ikaw ay Duterte Youth Party List, ikaw ay Youth Party List, dapat nakipaglabang ka para sa isang panukalang batas na para po para pabor sa mga kabataan sa kanilang kapakanan. Wala hong ganun eh. Ang Duterte Youth Party List, ang mga panukalang batas nila katulad ng pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport na ibalik sa Manila International Airport. 'Di ba? Ano namang kinalaman nun sa mga kabataan? Hindi rin po din, ang dali po ng panukalang batas na yan ha. Ang nakapagtataka lang rito, favorable po ngayon ang atmosphere para ibalik yan sa Manila International Airport ang pangalan. Pero bakit hindi po nila nailusot? 'Di ba? Hindi nila trinabaho para itong para i-take up ng Kongreso yung panukala nila. Tapos yung pag-declare ng sa mga pulahan na 'di ba? Yung mga ganun. Dati nang may batas diyan eh. Wala talaga nonsense. Kung ano lang yung nauuso na issue, doon lang sila pumapapel. Tapos hindi naman nila naisusulong para maging ganap na batas ito. Kumbaga ho, ganito lang yan eh. Yung mga underperformance ng mga kongresista, pansinin nyo, yung hindi nyo maramdaman, pero sila yung maraming panukalang batas na na-file, yung iba nagko-co-author. Oh. Pero pag titignan mo, akala mo maraming nagawa. Pag hindi mo naiintindihan ang co-authorship, pag hindi mo naiintindihan yung bill, akala mo batas na talaga. 'Di ba? Kung titignan mo yung bill, anong status, first reading, o kaya second reading, pahirap. 'Di ba? Ang magaganda ho, nakaabot ng third reading. Tapos, 'di ba? Naging batas pa. Wala ho sila noon. No. Kaya sayang yung ilang milyong boto nila ng Duterte Youth Party List. Wala, kinanselan na sila ng COMELEC. 'Di ba? Kung talagang matino, sa totoo lang, ang nasa likod ng Duterte Youth Party List, na it's easy to comply, mag-publication lang kayo. Hindi nyo pa nagawa. Di sana, magiging moot and academic yung petition laban sa kanila. Di ba? Hindi sila madidikyo sana ng tuluyan. Hindi sila maaanal. Ay nako, kaya salute Kisal Panelo sa paninindigan laban dyan sa Duterte